Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin na mga kapatid, mga giliw namin na mga taga-subaybay, ipagpatuloy po natin ang magandang paraan para tayo magtagumpay sa ating pangangalaga, pagtutuwid, pagtuturo ng ating mga anak. Nabanggit natin na pinakapangunahin sa lahat yung panalangin. Pinakapangunahin sa lahat, mga kapatid, ang panalangin. Kasi ang panalangin ng magulang para sa kanyang anak ay kaagad dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dinidinig ng Allah kaagad eh. Kaya marami mga magulang sa ngayon o noon na nanalangin ng magandang panalangin sa kanilang mga anak at dinidinig ng Allah kaagad. Allahu Akbar. Lalo-lalo na kayo mga ina. Lalo na kayo mga ina. Kapag kayo nanalangin para sa inyong mga anak, ay dinidinig ng Allah kaagad ang inyong panalangin. Allahu Akbar. Ayun naman siguro ang panukli ng Allah doon sa inyong paghihirap para sa inyong mga anak. Kapag kayo nanalangin para sa kanila, dinidinig ng Allah. Ina o ama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya, siyempre, isa sa mga halimbawa natin, yung mga sinaunang mga Muslim sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Katulad ni Sulaim radhiyallahu anha, si Sulaim, siya yung ina ni Anas ibn Malik. Si Anas ibn Malik ay ulila sa ama. Kaya, yung kanyang ina, na napakabuting ina, ay hanggat sa inabot si Anas ng edad na 10 taong gulang, at dumating ang propeta sa Madina. Eh dahil sa pagiging mabuti ng inang ito, si Sulaim, ay, kumbaga sa hindi na siya nagdadalawang isip na ibibigay niya si Anas sa propeta sallallahu alaihi wasallam para magserbisyo, para maging utos-utosan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya dumating sa propeta, sabi niya, "Ya Rasulullah, khuwaydimuka Anas, ud'u Allah lahu." Sabi niya, ang taga-silbi sa iyo na maliit, sabihin, 10 taon pa lang kasi si Anas eh. Kaya tinawag na khuwaydim, sabi na khuwaydim, maliit na taga-silbi. Sabi niya, Rasulullah, ito yung maliit na taga-silbi mo, ibibigay ko sa iyo, ang anak kong ito, at ipanalangin mo siya. Allahu Akbar. Sabihin ba kung sa kanyang panalangin, sabi na sa propeta, ipanalangin mo si Anas. Kaya ipinalangin ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Anas ibn Malik na makamtan niya ang kabutihan dito sa daigdig at lalo sa kabilang buhay. Allahu Akbar. At yun ang nagiging dahilan tingnan niyo kung paano, siyempre yun ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Anas ibn Malik, kabilang doon sa mga sahaba na nagsilbi sa propeta ng 10 taon. Allahu Akbar. Nagsilbi sa propeta ng 10 taon. Pagkatapos ng pagkamatay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namuhay pa siya ng matagal. Namuhay pa siya ng matagal. Sabihin, pinahaba ng Allah ang kanyang buhay. Sa kagustuhan ng Allah, siyempre. Kaya, dapat na ito'y, mga kapatid, ito'y tungkulin natin na napakagandang paraan, karapatan ng mga anak natin na ipanalangin natin sila palagi. Palagi. Ay sabihin, hindi yung maalala mo lang, hindi.
kung gusto mo tuwing umaga, tuwing gabi, papanalangin mo anak mo na para maging mabuti ang anak mo, gawin mo. Simple lang naman eh. Ang tanong kasi, sino bang magulang na ayaw niyang maging mabuti ang kanyang anak? Lahat naman tayo ganun eh, di ba? Kaya panalangin natin sila palagi. At sigurado ako marami nakakalimot nito. Yung panalangin na ito. Marami nakakalimot na ipanalangin ang kanilang anak. Allahu Akbar. Anong sabi ng Allah patungkol sa panalangin? Sabi ng Allah, "A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum." Manalangin kayo sa akin at didinggin ko ang inyong panalangin. Ibig sabihin, generally, ang panalangin, dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala, basta taimtim na para sa Allah subhanahu wa ta'ala, dinidinig ng Allah yun eh. Pero yun nga, sabi ng mga scholar, ayon sa kanilang pagkakaintindi sa hadith, pinakapangunahing dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala yung panalangin ng magulang para sa kanilang mga anak. Kaya kayo rin mga anak, ito'y karapatan ninyo. Habang buhay pang inyong mga magulang, sabihin nyo, "Nay, tay, panalangin mo naman ako." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Meron lang ako ibibigay. Konting patalastas. Dahil kasi sa naging problema ng Saudi Arabia, nagkahiwalay kami ng pamilya ko, naihatid ko ang pamilya ko dito sa Pilipinas at bumalik pa ako ng Saudi Arabia. And siyempre, pati yung anak ko, nalipat ng pag-aaral dito. Kaya naalala ng anak ko, noong tuwing umaga, ihatid ko siya sa school, meron akong dua sa kanya habang pinapapasok ko doon sa eskwelahan. Siguro para napansin ng bata na parang may kulang eh. Wala nang nananalangin sa kanya pagpasok niya sa school. Habang siya papasok doon sa eskwelahan niya, ipapanalangin siya. Kaya nung nakausap ko, sabi niya, "Abi, panalangin mo naman ako." Paano ba yung sabi na panalangin mo na palagi yung bilibigkas pag ako'y pumapasok sa eskwelahan? Ibig sabihin, no, naramdaman ng bata na kung gaano kahalaga yung panalangin, naalala niya, kung gaano kahalaga, para siya gabayan ng Allah sa kanyang pag-aral, merong magulang na nanalangin sa kanya tuwing papasok siya sa eskwelahan. Ito hindi ko hinahalimbawa ito mga kapatid na dahil sa nangyari sa akin, ang hinalimbawa ko lang para maintindihan natin kung gaano kahalaga. Allahu Akbar. Ngayon, yun yung unang-unang mga kapatid na magawa natin, manalangin tayo sa kanila. Pangalawa na magawa natin na napakahalaga ay magiging mabuting halimbawa tayo sa kanila. Totoo mga kapatid. Maging mabuting halimbawa tayo sa ating mga anak. Halimbawa tayo sa tamang pag-uugali, halimbawa tayo sa pagsunod, halimbawa tayo sa tamang akida, tamang paninindigan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maging halimbawa tayo sa kanila. Sabihin, tayo ang tinitingala nila sa paniniwala, sa pagsagawa, sa pag-uugali, sa pananalita, sa kilos. Allahu Akbar. Magiging halimbawa tayo sa kanila. Kasi tayo ang unang-unang modelo nila eh. Sabihin tayo mga magulang, ang unang-unang modelo ng ating mga anak. Kung hindi natin nagawa yung tama, aasahan natin na mga anak natin gagawa ng tama. Allahu Akbar. Kaya, sa totoo lang mga kapatid, sa totoo lang, karamihan sa mga nagtatagumpay na pamilya, kapag ang mga anak ay naging halimbawa nila ang kanilang magulang na mabuti. Ngayon, halimbawa na lang meron kang ginagawa na alam mo na yun ay mabuti at napakabuting gawain ayon sa Islam, iniingganin mo ang anak mo na masunod ka. Ngayon mga kapatid, maring pagdating kapag murang edad pa, dapat lang kasi mabuting pagbibigay ng utos eh.
Baka pag-iinganyo, hindi yung madiin masyado. Kapag paulit-ulit mong iniinganyo ang anak mo sa mabuting gawa at hindi siya sumusunod, hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Huwag mo siyang pilitin. Kasi sigurado ako, wala akong pag-alinlangan. Kung sincere ka para pagayahin mo ang anak mo sa'yo, sincere ka, na para kung ikaw ay mabuti at gagaya ang anak mo sa'yo, at hindi siya kaagad sumunod, hayaan mo lang. Kasi balang araw, maalala niya yun. So, totoo talaga mga kapatid. Balang araw, maalala niya yung mga turo mo at ginagawa mo at gusto mo sa kanya na gayahin ka sa mabuting gawa, maalala niya yung paglaki niya. Pag nagkaroon siya ng isip, lalo medyo tumanda na ng konti. Halimbawa, inumpisahan mo ang pagturo mula sa 7 taong gulang pa lang hanggang sa naging 10, hanggang sa naging 15, ayaw pa niyang gumaya sa iyo. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Kasi pagdating ng yung matured na siya, halimbawa, 16, 17, 18, 19, 20, 20 taong gulang, makikita mo. Gagayahin ka niya. Kahit namatay ka na. Lalo pag namatay ka na, lalong magiging madiin. Baga lalong magiging magandang paggaya sa'yo. Ganun kahalaga ang ating pagiging mabuting halimbawa sa ating mga anak, mga kapatid. Ganun kahalaga. Kailangan lang talaga, unang-una yung ating sinseridad sa Allah SWT. Ginagawa natin alang-alang sa Allah. Pangalawa, siyempre, yung ginagawa natin ayon sa sunna ng propeta, hindi tayo nag-imbento. Allahu Akbar. Kaya ganun kahalaga yun, mga kapatid. Kaya siyempre, ano ang aking paninindigan sa ganitong paliwanag ko? Siyempre kasi habang tinuturuan mo ng tamang katuruan ng anak mo, gusto mong magawa yung lalo yung mga ginagawa natin ng mga sunna, adkar, pagpuri sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagbabasa ng Quran. Habang tinuturuan natin sila ng tamang panindigan sa Allah, tamang pakilala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung kanilang puso malinis pa eh. Kaya kung sakaling nakaukil yung sa kanilang mga puso, pero hindi pa nila nagawa, pero hayaan nyo. Pag nagka-mature yun, mag-umpisa yun ng 10, 11, 12, 13, 14. Gagaya na siya sa'yo. At totoo talaga yun, mga kapatid. Totoo talaga yun, 100%. Gagaya na sila sa'yo. Ikaw rin bilang isang ina. Kapag nakita nung anak mo sa'yo na ikaw ay wala kang iniiwan sa anumang iyong obligasyon sa Islam at wala kang iniiwan bilang isang ina sa iniyobligasyon sa bahay kasi ikaw ang tagapamahala doon sa bahay. Wala kang iniiwan na obligasyon sa pamilya mo, lahat-lahat. Ikaw bilang isang ina. Hayaan mo lang. Kasi balang araw, ganun din ang magiging anak mo. Ganun din ang gagawin ng anak mong babae. Totoo yun. Walang pag-alinlangan dun. Ang mahalaga, yung ginagawa natin, mga kapatid, kayo mga ina, kayo mga ama, yung ginagawa natin, para tayo maging halimbawa sa ating mga anak, ay sincere tayo. Ginagawa natin alang-alang sa Allah. Wala tayong ibang dahilan. Pangalawa, ang ginagawa natin, hindi bid'ah, kundi yung tamang gawain. Allahu Akbar. Kaya, kabaliktaran. Kung sakaling ginagawa natin ay mali, palagi natin natutulugan ng sala. Halimbawa, ikaw bilang isang ina, idadahilan mo na kaya hindi ka kagad nakapagsala ng duhur dahil naghahanda ka ng pagkain. Bakit hindi ka nagluto ng maaga para makapagsala ka ng tamang oras sa duhur? Ikaw bilang isang ina. Kung ang pinakita mo sa anak mo, mag-umpisa kang sa kusina, alas 12 na, malapit ng duhur, o duhur na. Kailan ka matatapos? Saka ka magsala pag natapos mo yung gawain sa kusina. Kapag gano'n ang nakita mong anak mong babae sa'yo, gano'n din ang gagayahin niya pag siya na naging ina. Ibig sabihin yung mga negative. Kaya kailangan ang gawin mo,
ay tama. Halimbawa, paano ka nakikitungo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Bilang isang ina, paano ka nakipag-ugali sa iyong mga kapitbahay? Hindi ka chismosa. Paano ka nakikitungo sa iyong asawa? Makita nung anak mong babae kung paano pinakitungo ng kanyang ama. Paano ka nakikitungo sa mga kamag-anak, sa mga kakilala? Paano pinapatatag ang iyong ugnayan sa iyong mga kamag-anak? Balang araw, paglaki ng anak mo, yun din ang gagayahin niya. Basta ang isa lang pinakakondisyon, mga kapatid, o dalawa. Una-una, yung ginagawa natin, alang-alang sa Allah, hindi pakitang tao. Hindi pakitang tao. At siyempre, higit sa lahat, yung ginagawa natin ayon sa sunan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sigurado yun, mga kapatid, sigurado yun na ibig sabihin magkakabunga ng maganda. Okay po mga kapatid, ipagpatuloy po natin. Diyan lang muna kayo. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng pagiging mabuting halimbawa para mangyari yung gusto natin. Kailangan tayong unang-unang gagawin. Ibig sabihin, kung ano man ang sinasabi natin, ano man ang itinuturo natin, ay tayong unang-unang gagawa sa harap ng ating mga anak. Ikaw bilang isang ina, ikaw bilang isang ama, ikaw ang dapat na mauna. Tayong mga magulang dapat maunang gumawa dun sa mga tamang katuruan na itinuturo natin. Paano naman kung narinig ng mga anak natin ang sinasabi natin pero hindi na nakita sa atin? Sa tingin niyo kaya ganun kadali para sila gumawa? Mas maganda pa nga yung gumagawa tayo, hindi pa tayo nagsalita. Pagkatapos, saka tayo nagsalita kapag inisip natin, maintindihan na lang yung sabihin natin. Mas maganda yun, mas makakabunga yun. Gumagawa tayo ng mabuti na nakikita nila. Pagkatapos, saka natin silang mainganin na gumawa katulad ng ginagawa natin na mabuti, maging madali yung para sa kanila. Hindi ba katulad ng pagsasala? Talaga naman nabubuo natin ang sala na isasagawa natin sa tamang oras. Lalo na kayong mga ina. Nagagawa niyo yung tungkulin niyo sa Allah at tungkulin niyo sa kanila bilang mga anak niyo sa pinakatamang paraan. Kayo gagayain nila. Ano ba pagsasala? O pagbibigay ng kawang gawa. Ikaw napakabait na ina. Kahit mahirap lang kayo, halimbawa kung mahirap lang, ay nakakapagbigay ka pa rin ng ano man ang kaya mong ibigay sa kapitbahay, sa mga nangangailangan, sa mga kapuspalad, sa mga kamag-anak na nangangailangan, nakakapagbigay ka pa rin bilang isang ina. Sa tingin mo kaya, hindi ka gagaya ng anak mo paglaki na kahit hindi ka lang magsalita, gagayahin ka nila eh. Totoo. Kaya kailangan natin ipakita sa kanila yung paano tayo maging mabait. Bukod sa kanila, sa kapwa. At pinakapangunahin doon sa mga kapwa natin, yung mga kamag-anak kasi obligado yung tinatawag na silatul arham. Ang pagpapatibay ng ugnayan sa mga kamag-anak. Obligasyon yun eh. Obligado yun sa Islam. Wajib yun, wajib. Kaya kahit hindi ka pa magsasalita, kung yun ang kinamulatan ng mga anak mo, sigurado mga kapatid, 99.9, paglaki nila, kayo pa rin mga magulang ang kanilang gagayahin. Totoo yun. Ang pinakamahalaga, ulitin ko palagi kung inuulit, habang isinasagawa natin yung mga tungkulin na yun, sincere tayo alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya mahabang usapan ito mga kapatid. Pero yung pagiging mabuting halimbawa, ito'y para sa lahat. Pero una lang kayo mga magulang, ay obligasyon natin. Ito yung tinatawag ko sa aking sariling term. Sinasabi ko, itong pamaraan ng pagiging mabuting halimbawa ay tinatawag na silent dawa. Tahimik na dawa. Hindi ka pa nagsasalita, nakakapaghikayat ka na ng iba dahil doon sa magandang ginagawa mo. Ibig sabihin, ang tahimik na dawa, yung pagsunod mo sa katuruan ng Islam. Yun ang totoo mga kapatid. Ngayon mga kapatid, yun ang pangalawa na paraan para makamit natin yung gusto natin na para sa mga anak natin. Una-una, panalangin. Pangalawa, tayo ang unang halimbawa nila sa ating mga sinasabi, sa ating mga pinagtuturo. Pangalawa o pangatlo, ito yung mahalaga rin mga kapatid. Yung hindi tayo magiging bias sa ating mga anak. Pantay-pantay sila sa atin. Oo, minsan hindi natin maturuan ng puso. Ha? Minsan hindi natin maturuan ng puso. Lalo na ikaw bilang isang ina. Hindi mo turuan ng puso mo kung dun sa pagmamahal. Huwag mo lang ilantad. Hayaan mo lang sa puso lang. Alam mo, minsan yung anak mo, isa sa mga anak mo, lalaki man o babae, paborito mo. Huwag mo ilantad. Halimbawa, minsan kahit hindi mo nilalantad, pero palagi mo siya na lang, parang siya lang pinakamabuting tao. Oo, pwede mong sabihin yun para maingganyo yung mga kapatid, pero hindi yung pwedeng paulit-ulit kasi baka isipin nila na palagi mong pinupuri yung isa sa mga anak mo dahil sa mahal mo yung anak mo na yun. Oo, sabihin mo rin, pero ibig sabihin nun, hindi lalabas na yung pagsasabi mo ng pagpuri mo sa anak mo na dahil sa mahal mo, ay, kumbaga mahalata na kaya mo siya pinupuri dahil mahal mo. Purihin mo siya dun sa talagang totoo na ginawa niya para maingganyo yung mga kapatid niya, pero hindi yung palagi na lang na lumalabas na mahal mo yung anak mo. Kaya sabihin pa natin, ang pagmamahal mo sa anak mo ay tamang pamaraan naman talaga ng pagmamahal kasi siya ang pinakamabuti sa lahat. Natural lang yun. Mahalin mo yung pinakamabuti sa mga anak mo, pero huwag mo ding ilantad. Bakit ikinuwento ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pangyari sa banal na Quran na pangyari sa pamilya ni Yaqub? Sino si Yaqub? Di ba? Si Yaqub na anak ni Ishaq. Sino si Ishaq? Si Ishaq na anak ni Ibrahim a.s. Yun ang pangalong anak niya na unang anak na si Ismail a.s. na lumaki sa Makkah. Anak ni Ibrahim a.s. na kasama ni Ibrahim sa pagtayo ng Kaaba. Pangalawang anak na si Ishaq na anak ni Sarah. Nagkaanak si Ishaq na si Yaqub. Si Yaqub ay nagkaanak ng 12 lalaki. Ay halatang halata nung mga anak niya na ang mahal na mahal niya si Yusuf a.s. Bakit kinuwento sa atin ng banal na Quran yung mahalagang pangyayari para matuto tayo na hindi dapat. Ano naging problema? Inaway siya ng mga kapatid niya kasi mahal na mahal siya ng kanyang ama. Kaya punto dito mga kapatid, bakit ikinuwento sa atin ng banal na Quran yung pagmamahal ni Yaqub a.s. sa kanyang anak na si Yusuf a.s. na nabanggit sa banal na Quran, Surat Yusuf. Surat Yusuf, Surah 12 ng banal na Quran. 12 ba yun o 13? 12. Okay. Bakit? Kasi para malaman natin yung hindi ko mo propeta si Yaqub ay hindi na magkamali. Hindi dahil sa propeta, hindi sa magkamali. Yun ang pagkakamali na naging aral sa atin lahat na wag nating gayahin yun. Hindi dahil sa nagawa ni Yaqub ay gagawin din natin. Hindi. Yun ang dahilan kung bakit ikinuwento. Kailangan magiging pantay ang tingin natin sa kanila. At ito yung sinabi ng propeta sa authentic na hadith.
Sabi na, ittaqullah wa'dilu bayna awladikum. Matakot kayo sa Allah at maging pantay kayo sa inyong mga anak. May mga, ito'y ugali ng mga Arabs at saka yung mga kanluraning bansa. Inuuna nila yung mga kalakihan sa mga kabaihan. Dahil sila lalaki. Astaghfirullah natin. Hindi. Kailangan pantay ang tingin mo sa anak mo, babae man o lalaki. Huwag mong ilamang si lalaki dahil sa si lalaki. Kawawan man siya yung anak mo, babae. Allahu Akbar. Kaya, mahalaga yun mga kapatid. Mahalaga yun na para, ang punto lang kasi dito mga kapatid, kapag naituwid natin ating mga sarili sa bagay na ito, minsan nangyari sa atin. Lalo yung kayo mga mag-asawa, marami kayong anak. Meron kayong kinikilingan. Meron kayong inuuna doon sa inyong mga anak, ay mali yun. Mali yun sa pagtrato sa mga anak na meron ka. Kahit sa puso mo, ang puso natin mga kapatid kasi hindi natin kayang turuan eh. Huwag mo na ilantad. Huwag mo ilantad. Hayaan mo lang sa puso mo, hindi na lalantad, hindi na lalabas. Kasi hindi natin kayang turuan ng puso eh. Yun ang sabi nga nila eh. Hindi kayang turuan ng puso. Ano ang nagugusto ng puso mo ay mahirapan kang ibaguhin. Pero huwag mo lang ilantad sa mga anak mo na mas mahal mo yung pangalan na lalaki, mas mahal mo si ganito. Huwag. Kasi mali yun sa katuruan ng Islam. Kailangan pantay-pantay ang tingin. Kaya, ang naging ugali kasi ng mga kanluraning bansa kasama na yung mga Arabs. Anong sinabi ng Allah sa banal na Quran? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Kapag ang kanilang naging anak ay babae, ay naging malungkot sila. Baga, nagdadalamahati at nalungkot sila dahil babae ang kanilang anak. Kasi, yun yung katulad nung sa umpisa na pinapaliwanag natin mga kapatid na yung mga Arab sa yung mga kanluraning bansa, ang tingin sa babae, una-una sa mga taga-Europe, ang tingin sa babae, hindi pure na tao. Baga tao na hindi talagang sabihin tunay. Mas matindi yun, di ba? Sa mga Arabs naman, ang tingin nila sa babae ay second class. Sabihin, mas mataas ang lalaki, pagkatapos pangalawa, babae. Hindi naman tinuri na hayop ang babae, pero second class. Pareho mali yun, di ba? Kaya nang itinuwid ng Quran na dapat pantay. Pantay ang babae at lalaki. Ang tingin natin, tayo bilang mga magulang. At kailangan tanggapin natin kung anong ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao na anak nila puro babae. Mga magulang na, sabihin mga tao na anak nila puro babae. Meron naman puro lalaki. Meron naman puro lalaki. Sa ngayon, dahil nabago ng sitwasyon, yung mga anak na lahat lalaki, naghanap ng anak na babae. Diba? Ang mahalaga mga kapatid, matanggap natin yung ibig sabihin, yung bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, isa sa mga ibig sabihin nabanggit na natin patungkol kay Yusuf alayhi salam. Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam dun sa pagtatangi-tangi sa mga anak? Sabihin, mas gusto mo to, medyo kulang ito. Sabi nga ng mga scholar, mga kapatid, kahit sa paghalik. Halimbawa, isang anak mo o dalawang anak mo, hahalikan mo, yung isa hindi mo hahalikan. Kailangan pag hinalikan mo, isa halikan mo lahat. Kahit sa paghalik, kailangan halikan mo silang lahat. Maliban mo, siyempre, kung nagtitipon-tipon, wala yung isa, paano mahalikan kung wala? Pero pag nandun ang mga anak mo, sabihin natin, meron kang anak na 5, babae at lalaki, at ikaw yung dumating, hinalikan mo ang mga anak mo, o sila yung dumating sa'yo, hinalikan mo ang isa, halikan mo lahat. Kaya nga, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong isa sa mga, isa sa mga, atuhibbu ay yakunu laka fil birri sawa. Nais mo ba, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam,
na maging mabuti ang kanilang pakikitungo sa iyo na pantay-pantay. Kasi pantay-pantay silang mabuti ang pakikitungo sa iyo. Siyempre, sabi ni An-Nu'man, naam, Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin nun, kung gusto natin na magiging pantay-pantay ang ating mga anak sa tamang pakikitungo sa atin, kailangan pantay-pantay rin ang ating mabuting pakikitungo sa kanila. May pakita natin na mahal natin sila ng pari-pareho. Allahu Akbar. Yun ang totoo mga kapatid. Kaya para hindi mangyari yung hindi natin gusto, na katulad nga ng may kwento natin, nangyari kay Yusuf a.s. Sabi ng mga kapatid niya, "Qalu la Yusuf ahabbu ila abina minna." Sabi niya, si Yusuf ay mas mahal ng ating ama kaysa atin. Allahu Akbar. Ibig sabihin, talaga nakita nila yun. Kaya, ibig sabihin nun, hindi namang siguro itinatago ng kanilang ama, ni Yaakov, ang kanyang pagmamahal na higit kay Yusuf a.s. Kaya nakita nung kanyang mga kapatid. Ngayon mga kapatid, merong konting question dito sa pagiging pantay. Paano pagdating sa punto na kailangan mo lang bigyan ng pera ang iyong mga anak? Sabi ng mga scholar na kailangan pantay rin. Ibig sabihin, kung bibigyan mo ng 100 yung lalaki, bigyan mo ng 100 yung babae. Lalo sa pagitan ng babae sa lalaki ng mga anak mo. Ngayon, sabi nila, meron tayong sistema ng Allah mismo nagturo sa banal na Quran na ilang ulit na sinabi ng Allah sa banal na Quran, sabi niya, "Lidhakari mislu hadhil unthayayn." Sabi niya, para sa mga kalalakihan, ang kanilang makakamtan ay katulad ng makakamtan mula sa mga magulang, ha? Yung pinag-usapan dito, unang-una, mula sa mana. Pero kahit buhay pa yung mga magulang. Ibig sabihin, sabi ng mga scholar, kung ito ang pagiging batayan natin at ito ang batayan ng nakakarami, ay kalahati lang ang makukuha ng babae doon sa makukuha ng lalaki. Halimbawa, ibig sabihin, kung bibigyan mo ng 100 si babae, 200 kay lalaki. Ngayon ang tanong, bakit? Sabi ng mga scholar, unang-una kasi ang mga lalaki ay katulad din ng kanilang mga ama. Ang kanilang mga ama ay ang kanilang, kumbaga sa obligasyon ay nasa labas. Kaya pag nasa labas sila, gagastos sila. Samantalang ang obligasyon ng mga anak na babae nasa loob, hindi sa labas. Okay. Kaya, ibig sabihin, open kasi para sa labas yung mga kalalakihan, open. Na hindi katulad ng mga babae, kontrolado sila na kumbaga lalabas lang kung papunta sa school, halimbawa, yung mga anak na babae. Samantalang si lalaki, lalo pag lumaki na, ay mauutusan siya nung natatay na sabi na, "Anak, pumunta ka sa ganito, bumili ka sa ganito, punta ka sa ganito." Ibig sabihin nun, yung obligasyon ng lalaki, pag yung mga malaki na kaya na nila, ay mas malaki kaysa obligasyon ng anak na babae. Kaya tama lang, nabibigyan mo ng mas malaki si lalaki kaysa babae. Kasi yung kanilang obligasyon, kung nasusunod ang Islam, ay kanilang obligasyon mas mabigat kaysa obligasyon ng batang lalaki. Okay. Totoo naman talaga. Tingnan niyo kung nasusunod yung sistema ng Islam na ang ina ay nasa tahanan lang. Di ba? Okay. Kapag lumaki na yung kanyang anak, kaya lang tumulong sa kanyang ina, nasa tahanan din ng kanyang anak. Diba? Kasi tutulong siya sa nanay niya. Ngayon, kapag tumulong si batang lalaki sa kanyang tatay, ang trabaho ng tatay na nasa labas, kaya mas mabigat yung gagawin ng batang lalaki na may tulong. Lalo na kung ibig sabihin, may hanap buhay yung ama na sabihin natin mabigat na trabaho
ay sigurado mo utusan yung anak niya, na lalaki, hindi yung babae. Kaya, tama lang na mas malaking lalaki kaysa babae. Maliban lang doon sa parehong gawain. Halimbawa, sa pag-aral, ngayon ay parehong na nag-aral ang babae sa lalaki. Eh kung pareho ang gastos nila, eh doon para sa pag-aral na yun, di parehong ibibigay mo kasi hindi naman pwedeng kukunti si babae samantalang pareho lang sila binabayaran. Di ba? Kaya, pero lamang talaga ang lalaki para tumulong sa gawain sa labas na lalo yung hanap buhay kaysa anak na babae. Anak na lalaki, lamang kaysa anak na babae. At actually, dito ko tatapusin ang aking paliwanag. Meron akong nakita. Kamakailan na nakita ko sa video, sa TV, na merong bata na siguro ang edad ay mga 10 taong gulang, eh mga mahirap lang sila. Ang trabaho ng tatay niya sa construction. Samantalang ang tatay niya ay bulag. Pero wala siyang magawa, kailangan magtrabaho. Ibig sabihin, lahat ng trabaho na pwede niyang gawin ay gagawin na doon sa construction, pero sino ang kasama niya para mag-aakay sa kanya? Yung anak niyang lalaki. Di ba? Yun ang kadalasan. Kaya, ibig sabihin nun, sabi nung karamihan sa mga scholar, tama lang, yung sinabi ng Allah, ng kung ibibigay mo sa anak mo lalaki kapag yung nasa, kumbaga nasa obligasyon na meron siya obligasyon, ay mas malaki kaysa ng doble doon sa ibibigay mo sa anak mo babae. Yun lang po mga kapatid, maraming pong salamat. At dito natin tatapusin ang ating papaliwanag patungkol sa karapatan ng mga sanggol, lalo-lalo na ang anak na babae. Maraming pong salamat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.